ambulance lang. Sir, ano pong gagawin niyo kung namatay po yun? Sir, Ano pong gagawin niyo kung may nangyari sa kanya? Sabihan niyo lang. Ayan po, oh, ayaw magpapasok ng ambulansya. Sir, nakikiusap lang po. Makakasal lang po. May karapatan po siya ng medical attention. Nakikiusap lang po kami. Blood tester, kahit ano medical attention, wala po siya ngayon. Sabihan mo na po. Dito lang po sa loob. May access na po sa loob. Mag-usap lang po kami. Hindi, wala ito. Yung mga guard dito sa harap, wala rin eh. Kasi ito, hindi ito marunong ng mga tao dito sa harap eh. Ibig na tawagan yung superior nila, sabihan lang na magkaisaan na kailangan na ng doktor. Ayaw pa rin. Ayan na yung DPSP, ano, diyan kayo maniniwala. O ngayon, gagalaw ka? Sir, makiusap lang po, makamagal lang po niya. Medical attention lang po. Ayan po, nandito po tayo sa labas ng Congress at nakikiusap po yung mga staff ng OBP na para po papasukin yung ambulansya kasi ho, nagsusuka na po yung si Yusek. Sobra na po yung nangyayari dun sa loob. Kung makikita nyo sa live, sa isang live na nandun, nagsusuka nga po, nakikiusap yung opisina na kahit papasukin lang yung ambulansya. Ambulansya lang naman po yung pinapakiusap eh. So, etong mga guard, ang hinihingi nga lang nila, tawagin yung superior para ipaliwanag. Yun lang naman po. Kahit doktor lang po. Kahit doktor may papasok, mukhang talagang ano mga walang puso po ito mga nandito. Again, hindi naman po namimilit na ipasok kung sino man. Wala hong papasok, hindi yung ambulansya lang. Talagang medyo, itong mga to, sunuran lang kay Tamba. Ayan, yan. Ayan o, sunod-sunuran lang kay Tambaluslos siya mga yan. Maging proud kayo sa pamilya nyo. Yun na nga daw, hindi daw po makahinga. Tapos nandito po kami sa labas. Ayan, kinakausap na rin po ng ilang mga ayan. Ayan po, kinakausap na. Ayaw nila magpapasok. Dito kami ngayon nalabanat tayo sa So ganyan po ka mga kawalang niya itong mga bata ni Tambaluslos. Ayan. So ang pakiusap lang naman, kausapin yung superior para lang may wala ho talagang walang puso itong mga to. Ito lang, ipasok lang po itong ambulansya, yun lang naman. At may doktor din po dito. Kasi kung pakikinggan nyo yung isang live nila. Sir, pakinggan niyo na po. Hindi na po makahinga yung tao, sir. Sir, hindi na po makahinga yung tao. Pati ambulance po, sir, please. Kasi may first aid po yung ambulance. Pati ambulance po. Bakit galit ka? Ba't galit ka, boss? Huwag kang magalit. Ikaw pa galit ha? Huwag kang magalit. Nakikiusap nga sa inyo eh. Partida, sikyo ka pa lang yan ha. Hindi ka pa polis. Paano pag naging polis ka? Hindi galit. nakakagalit. Nalaman natin na ito na yung galit. Yung sigawan din sir. Sir, pwede po ba doktor ng ambulance po? Oh, tama na daw, yung ambulance. Oo, maipit ha, maipit. Pasok mo na yung mic.
Tandaan namin. Kawawa naman yung pamilya ni attorney. Oh. Nag-aalala yung mga mga pamilya niya kasi ayaw talaga. Kaya papasukin. Sir, magandang araw. Ang pinapakiusap lang yung ambulansya. May mga media na rin po dito sa labas. Ayun po. Nasa North Gate po kami. Nasa North Gate. Ano nga balita nga po kung ano yung nangyayari doon sa loob. May mga nagsasabi dito kasi sumusuka-suka na daw doon eh. Ano naman po, check. Dito. Magkausap lang po tungkol sa doktor. First aid, hindi po natin sir, may first aid po available po lang. May ako na yung tao. Yes po. Kahit ambulansya lang po. So ayun na nga po, pinapakiusap lang kasi kahit may doktor doon, kung wala namang first aid, nonsense din, di ba? Pinapakiusap lang itong ambulansya. Ano ba naman ang mangyayari kung ipasok yung ambulansya? Yun lang naman ang pinapakiusap. Di ba? Hindi naman po... Ano lang nila, inimbita nila for the aid of legislation. Ambulansya lang naman po yung... Uy! Ano kayo galing? South Carolina. Pinapunta kami ng ibang lalo. Andun doon yung pinaka kung saan sila naka-hold. Nandito kasi yung mga ni... Tayo daw mga pasok. Ito yung paulit-ulit natin sinasabi nun eh. Binigyan nila ng halimbawa yung KOJC. Pag walang pumalag doon sa KOJC, gagawin nila ngayon sa mga Duterte. Ito yun. Ito yung sinasabi namin nung paulit-ulit. Dahil hindi tayo nun hindi yung iba sa atin medyo hindi masyadong doon sa KOJC. Anong nangyari? Inulit nila. Inulit nila. Gagawin nila paulit-ulit hanggang hindi ho tayo nagsasalita. Sir, pag pumasok po, pwede po ba ang ambulance? Boss, kung papapasukin niyo yung video, papasukin niyo muna yung ambulansya. Oo nga. Inunan nyo pa yung... Unahin nyo pa yung DJ. Pwede po pumasok po yung ambulance.
Oy, ano ba yan? Ba't papapasukin niyo yung media? Ano, hindi? Sir, ambulance lang po. So dito, ang nangyayari, Ano? lang papasukin Yo. yung pumasok ng media, pero ayaw papasukin yung ambulance. Lagi na lang ba kailangan yung camera doon sa loob? Ganun ang nangyayari. Mayroon nag-text dun sa media, pinapapasok yung mainstream media. Siguro bata nila yon, di natin alam. Di naman kasalanan ng media, pero bakit pinapapasok yung media, yung ambulansya hindi? Hindi, ang malupit doon. Ano malupit dun? Nasa kanila yung plaka. Ang sabi, baka pwede pa-update ng plaka namin para makapasok kami. So ibig sabihin, Alam nila. alam na nila. Eh ngayon, bakit itong ambulansya yun nila papasukin? Mas unahin pa nila yung media. Ganyan kawalang yaho. Yan, mga papasukin yung ambulansya. Tabi muna tayo. Inimbitahan nilang para maging resource person. Sinita sila sa kanilang pamamaraan, tapos kinontempt na. And after contempt, gusto nila ating gabi, ngayong araw, Mas inuna pa yung ano, no? ginagawa nilang test case sa COVID. Sa mapa dito, yung media. Flexing their power. All powers belong to them. Ibig sabihin, wala natin na, Hindi ako may na kailangan may pasimpasya na naman sila sa tao. Yun naman yung gagawin nila. Ako madaling magalit pero nagagalit ako. Wala ka rin na dalang mic. Meron. Super nagagalit ako. Pero kasi para mas marinig yung iba. Okay to be honest. Pero may dala akong mic. Anong kala mo sa akin? Siyempre. Kayo ba mga kababayan, kung kayo yung nasa kalagayan ni Lewis Economics, imbitahan kayo for an investigation in aid of legislation. Pwede magwang-wang. Hindi na Tapos, kukulong Galing kang work. Galing sa Lubis. Nagpaalam. Nagpaalam na ako. Uwi na yung mga boss ko. Pagkatapos, after nun, ang gagawin nila, mag-i-issue sila ng order ng gabi, i-resistor Si Garski. Bandang 90. Fairview ko nakatira. Galing sa Libis. Diretso na dito. So, 4,000. Ayun na po. Nabubuhat ang gaduhan. So, mga kabayan, dito pa rin po tayo. Tayo po, Jake. Mga, yung iba dito, yung staff ng ODT po. ODT. Media pwedeng pumasok, ambulansya hindi. Kuya. Media pwedeng pumasok, kuya. Ambulansya hindi. Ha? Pwede daw tayo? SMNI, pwede po. Media. Pwede ba SMNI? SMNI. O pili lang sa kanila.
napapasukin po ang doktor at ambulance po namin para matignan po ang ating po na sa amin. Alam naman po natin, nakita natin po sa pagdinig ng kamara na may dinadamdam talaga si so ito ay nagtitrigger kapag nai-stress siya. Ngayon, nakatanggap kami ng tawag na kailangan yung kanyang doktor para matignan siya dahil nakakaroon siya ng paghihirap sa paghinga. Nahihirapan po siya huminga. At sa kalusugan po yan, mahigit 2 oras. Hanggang ngayon nakikita po nila, hindi dito pa bago lang po nakapasok na yung doktor, may minuto pa lang po. Hindi po namin maintindihan bakit tinabot yung ganun katagal na oras. Samantalang po, ito po ay isa sa basic technical ng isang detention nakadetain na tao. Yung mga ordinaryo po na convicted criminal na nagkakaroon pa ng platform sa media kung saan at even sa upo ng aparat ay may karapatan. Ito po, hindi naman nakatunayan at kung ano na wala namang sinasampa. Nakakonsent lang, pero ayaw po bigyan ng medical attention na basic na karapatan po ng isang mamamayan na nakadetain. Sinabi po ba, sir, kung bakit sa nililipat sa detention facility? Wala po. Basta yun po ang pagkakaalam namin, ililipat. Kaya po kami nandito dahil ito nga po, emergency po ito, emergency situation. Hindi namin maintindihan bakit hindi madinig o pagbigyan ng aming pakiusap na bigyan man lang ng atensyon medikal. Pero kanina inabot pa po kami ng ilang oras nyo, 5 minuto pa rin nakakaraan, nakita po ninyo. Tsaka pa po kami wala pa nga kaming balita. Ano mong naging gano'n para payagan po yung ito? Kailangan dapat po papasukin dahil ito sa karapatan. Siguro nakatulong po ang presensya ng media dahil nakikita na po ng mga tao kung ano yung ginagawang panunupin po sa amin. Mahigit 2 oras na po, mahigit 2 oras na po. Nakatunganga. Diba? Ito lang naman, oh. Ito lang naman ang papapasukin, oh. At ayaw. Ano to, sir? Ha? Bakit ganun kayo, sir? Wala kayong puso. Sir, kailan nag-start mag-trigger yung ganitong nararamdaman niyo? Meron po mga bahagyang pag-trigger ng ganyan magmula pa noon naman dahil ito na nga ay kanyang nararamdaman yung kanyang sakit sa physiology. Magmula naman po nung nagkaroon ng pagdinig, nag-trigger na po yan dire-diretso kasi ito malala. Iba naman po talaga yung pakiramdam na nasa labas siya kaysa nasa loob siya. Dito ba? So nakadetain siya. Kaya yung stress niya magmula pa nung kanyang pagkakatiit sa loob ay hindi na ho nagbago. In fact, sa pagkakaalam ko hindi pa ho yung tulog. Yung tulog man nakaupo. Dahil yung hanapin talaga sa likod yun. Kasi ano lang yung pagpiliit ng ilabas ng sa polisa? Depende po yan kung ano po ang findings at rekomendasyon ng doktor. Kung yung gagawin po nilang paglilipat, ilabas sa findings ng ating mga doktor, magkakaroon po tayo ng legal repercussions dyan. Hindi po pwede yung gusto lang nila ang gagawin, labag doon sa rekomendasyon kung ano man ng doktor. Paano po sinabi nila na kailangan yung pag-break sa kaya ito yung doktor, pag nakita ko yun, hindi pwede sa doktor nila, ito yung doktor nila, hindi ko tayo nitiwala. Bakit sabihin? Ngayon, sinabi niyo po naman yung bayan, para tulungan niyo po kami, na makinig man lang ng So yun po ang summary nun. Naantay po natin yung desisyon na papasukin yung ambulansya na ang tagal-tagal. Ayaw pa pong papasukin tong ambulansya. Oh.
Diba? So, ayun na nga, naantay natin. Napapasukin po mga kababayan. Sandali, gagamit tayo ng audio para pahawak naman, oh. Lalagay ko lang yung audio ko sa microphone, oh. So yan guys, kung makikita nyo, dito kami ngayon sa House of Crocodile, no, na kung saan na ito nga patuloy po na hindi pinapapasok ang ambulansyang ito para i-rescue si Attorney Lopez. So ngayon, bakit isa lang yan? Hindi ka nagdala ng sa akin? Wala akong mic. Yan. Okay guys. Kaya hawakan ko na muna. Kaya mo ba? Okay. Yun. Ay, ang ganda nito ah. Chotomate eh. Ha? Ay, dumigit sa akin. Mura yung cellphone mo. Hindi pa bayad. Ay, pwede. Ganun ba yun? Oo. Magbayad ka muna ng cellphone. Kung nangangarap ka kaagad ng ano, hindi mo pa binabayaran yan. Ito, malinaw na ba yung audio? Wala. Yun lang. Hindi na kaya. Oo. So, naririnig nyo na po ba ako? Loud and clear. Velasco daw. Si Velasco. Nagpupumilit na pumasok yung ibang media kasi may interview daw sila doon sa loob. Interview si Velasco daw. Sino yung Velasco? Ewan ko. Chim! Oy! Balita! So, ayan. Naman tayo. Naka-X. Kuya. So, wala na, sir. Wala nang aabutan. Yung ambulansya. Ano, sir? Wala na. Ambulansya lang, sir. Ambulansya. Ganyan ka. Oh, ayan na si Midja. Si Midja. Boss? Sino interview niyo doon, sir, sa loob? Tayo naman mag-interview sa kapwa natin media. Oo. Anong estasyon kayo, sir? Sa ABS. ABS? Papapasukin daw kayo. ABS? Pwede ba kami sumabit? Hindi pa po, naghahantay lang po. ABS? Ah. Yes, Ah, ID kayo, ABS. sir. May ID kayo. May ID kayo. Yes, kayo. May ID kayo. Pinapapasok kayo. Pwede ba kami sumabit sa inyo? Mga taga SMNI. In fairness ha, nauna yung plate number ng sasakyan. Ha? Sa kanila. Oo nga. Hindi, naiintindihan naman namin na yung kalagayan ninyo. Pero yung kalagayan nila hindi. Uunahin pa kayong media kaysa yung ambulansya. Di ba? Ano sa tingin mo? Di ba? Tama. Sa kanila. Oo. May unahin. Wala sa hulog eh, no? Hindi, ikaw wala ka ng problema. Alam naman natin yan eh. Ikaw sumusunod ka lang din sa boss mo. Ito mga to, ewan ko sinong demonyo sinusundan ito mga to eh. Buhay na yan, boss. Buhay na. Diba? Bantakin mo, unahin pa yung ano. Nag-collapse na daw si Nag-collapse na daw. Parang may grounded tong ano, gate. oh, mukhang yung ano nila, internet nila ah. Ayun, okay na ulit. Sinasabotahe yung internet ko ah. May jammer ba? Ginagarga ba? Okay na daw. Wala pang permission. Grabe yung gate oh. May ano, may ground. Wala ng internet. Ano itong sinasabi mo, Anharot? Alam mo na malabo yung mata ko eh. Unresponsive na daw si attorney. Unresponsive na daw si attorney? Ha? Unresponsive na daw. Ewan ko ah. Oo nga, Banat.
Totoo ba yan? Huwag kayong salita ng salita dyan. Pero dito rin sa akin, no? Ganun din. Oo daw. Kuya, alam nyo, unresponsive na si attorney doon. Wala pa rin kayong gawin? Sunod pa rin kayo sa boss niyo dyan? Kahit na may mangyari doon? Hindi na daw nagre-respond yun. Ako, pati kayo dyan, damay kayo dyan. Alam ba? Kaya napapantay sa gate eh. Kuya, pag ako naging congressman, ha, mag-uusap tayo. Grabe. Umiiyak na daw si BP Sara. Sabi daw nitong mga hindi ko po ginagawang biro, kaya lang siyempre ayoko yung tense maano dito. Kasi kamusta, sir? Ikaw pala, kuya. Okay, sandali lang. Hawak ko isang kamay. Kuya. Ayan. Laban to. Yan Ang House of Representative, House of People, naging House of Crocs. Wala talaga. Wala sa hulog itong mga animal na ito. Sir, magandang araw. Ha? Picture tayo. Halika, picture tayo. Attorney John. Naka-duty kayo? Rider po, rider. Rider. O yan, mga rider. Oy! Oh, mga rider. Bunga ng bayan. Ayun. Unresponsive na daw si attorney. Oo nga eh. Mga walang hiya talaga yung mga yan, no? Hindi, ambulansya lang yung pinapapasok ko. Wala man lang mga damonyo talaga. Nakakadali dyan. Gamit na lang. Mabilis mo. Taga dito lang ako. Oh, lapit-lapit lang. Picture naman, oh. Uy, sir. Unfollow ako sa'yo pa. Sige. Ayun, no? Dito si Sir Banakbay. Hi, hello po. Magandang araw. Good morning, sir. Good morning. Dito na yung Magandang araw. mga banatiros natin. Ayan, no? Magandang araw sa inyo. Kumusta? Hello. Ma'am. Ito yung mga banatiros natin. Ano mo, ihampas mo kaya yung katawan mo doon sa gate? Ha? Pag binasa ko, Ayan. Saan ka naka-live sa Facebook? Sa YouTube lang. Ay, Sa YouTube lang. Saan ka naka-live, sir? wala. Ban yung Facebook ko. YouTube. Oo, YouTube. Yung Facebook kasi parang hindi rin mo kasi Wala. Nakaban na yung akin eh. Grabe, no? Ano nang lagay dyan sa loob? Yung media, sir, pinapasok nila Red Media. May Mga walang yan, ano? Yung media pinapasok. Nalusutan ba tayo ng mga media na yon? Grabe. May pinapasok daw na ambulansya sa North Wing. North Wing, ito ang North Wing eh. QCPD sa QCPD, South Wing. South Wing. Oh, galing QCPD. papasok na daw ng ambulansya, South Wing. Ba't ito ay papasukin? Nagpapasok naman na pala doon. Hindi ko alam. Para ano? Nagtitrip yung mga animal na yan eh.
Baka hindi sa kanila galing. Baka galing sa iba. Share nyo po mga banateros Oo. para mapanood ko ng buong mundo. Baka- ang pinagagawa ko. Baka nagpapasok ng iba. Pwede ba akong pumasok, kuya? Pangarap kong pumasok dyan eh. Kamustahin yung best friend ko. Grabe, no? Oo, contact ng ano siguro. Kaya siguro talagang ano eh. Ewan ko kung anong trip nila eh. Kaya pala umalis na yung ABS-CBN. Kasi doon sila dadaan. Ayun, nilusutan tayo ng mga taga-ABS. Doon dumaan sa kabila. Wala. Oo, umalis eh. Yung sabi ko sa baga, nag-plate number eh. Sir Louie, pagkatawag ako, tatawag ako na smart. Grabe. Pinalulusot ninyo yung iba. Sir, yung kanina po pwede sa kanila? Yung media na Bakit po yung media nakapasok na po, ambulansya hindi? wala na yung ABS-CBN dito. Dumado pa. Sir, hindi po kaya ang ambulansya. Hindi mo, biglang nawala yung ABS-CBN. Oo nga. Dumaan sa kabila. Ganyan yung house na yan. Oh. Sa buhay ng tao, wala silang pakialam. Pero sa media, may pakialam sila para makapagdrama na naman sila, no? May mga tao na. May mga rider na. Hindi mo, wala na yung ABS-CBN dito. Ano? O so, ibig sabihin, kaya pala bukas yung sa kabila. Pinalangyan na talaga. Winawalangyan nila. Walang yan talaga yun, no? Walang yan talaga. Tayo, nagmi-meeting sila. Kamarinig. Ha? Ano na? Sabi ng mga viewers, karapalan talaga. Pero paano yung media pinapasok? Pero yung ambulansya ay bawal. Mga hindot. Tama lang magmura eh, putang ina eh. Ay sorry. Ayoko nagmumura eh. Ayoko na magmumura eh. Kaya lang mga hindot talaga eh. Wala na. Mga hindot. Hindot. Oh, pilat ina mo kayo. Buti pa si Kuya may Starbucks. Bili. Dali lang. Ano muna na yung Starbucks natin? Guys, nahingit si Manang Bay. Kasi yung mga kasamahan namin, bukod sa cellphone, may dit-dit na Starbucks. Kami wala. Amoy. Amoy bagong isip pa ako. Akala ko kung ano na yung nire-report ni Kuya. Ano na? Akala ko ano yung nire-report ni Kuya. Sabi niya. Wala lang. Sabi niya, mga tropa pits. Mga ano, mga kachismisan. Dito pa rin po tayo sa labas. Dito pa rin po yung mga staff po ng Office of the Vice President na ayaw papasukin. So, nandito lang po sa North Gate. So, kung meron kayong time,
magpakita ng suporta. Suporta lang po ha. O, sa North Gate. Mapayapa naman po ang mga taong nandito. Sumusuporta lang. Wala GMA, po. wala na rin pala eh. Oh, Nandun na. GMA nandun na rin. Nandun na rin. Wala na yun. Pati yung ABS. So pinapasok yung GMA tsaka ABS. Para makapagdrama na sila muna. Oo, tapos ito hindi pinapasok. Ayun na. Ayun na. Oh. This is Jesse Sharon. Yung mga pulis daw nasa harapan. Saan harap? Sa harap nito. Boss. Pwede ba ako? Malaki BP? Ito naman sa kay Titi sa harap. Boss. Wala boss, ano? Hindi sila makausap. Sino to? Ha? Ano yun? Sama ni BP. Hindi ko alam, hindi ko kilala. Ay nga, sama ni BP. Hindi nga. Oo. Hindi. Hindi, nakakalimutan ko basta pag may ginagawa lang kami, pindutin mo na. Siya yun. Hindi ko alam ha. Di ba? Hindi ko alam. Doon kaya tayo sa kabila, Jay. Doon pinapapasok eh. Malayo-layo yun. Sasakay sila. Ha? Ah, Sir, nasan po sila? hindi ko alam. Sundan natin. Oo, nandun daw. Sundan natin. Sundan natin. Ayan na. Ha? May ambulansya po sa inyo! Yan na pala eh. Hindi. Buksan nyo, may ambulansya! May ambulansya, buksan mo! Ay, nako! Buksan mo! May Ano natin ambulansya kasama ka! na Tony? Sino yan? Kung may sakit ka, walang politika dito, gago! Susunod kayo, dapat sa tama! Legal kayo, dapat sumusunod! Buksan nyo yan! Hindi nyo pong bayan, hindi nyo po ha, sa taxpayer ko! Ha? Hindi dumami pa tao dito? Buksan nyo! May ambulansya! Ha? May ambulansya! Si Marvin, nandiyan dyan. Bakit kayo? Ayaw mo pag ng ambulansya. Sir, ang order ninyo sa tao ng gagaling. Legal order ang susundin ninyo. Medical emergency yan. Alam nyo yan, makakasuhan kayo dyan. Kayo nakapost dito. Pag tatalikod kayo, huwag kayong tuwa. Panindigan ninyo pagkapulis nyo. Hindi nyo lang kung ano yung tama. May medical emergency, hinamatay na yung tao doon. Unresponsive na. Balitang-balita na. Malabas na daw sa Southgate. Totoo ba to? Malabas na sa Southgate. Tinira kayo. Palabas na daw. Tingnan nga natin. Tingnan na. Atras! Nasa labas na daw. Baka tamaan ka dyan. O, tingnan natin. Tingnan natin kung
Southgate. Southgate, Southgate. Palakas yun ah. Ha? Hindi. Southgate, Southgate. Sino kaya itong nakamotor na to? Mga ano lang, sumasama-sama. 4,000 viewers ko reconnecting. Ha? Mag-load ka kasi, wag ka puro pre-data. No, nakaload ako. Visit. Tipid din. Mga tayo sa Southgate at lumabas na daw. Or May sinasabi sila eh. Basahin mo kasi. Okay na, nakasakay na sa ambulansya. Ah. O sino, ano pa? Dali, comment. Wala, nakuha pang tumawa. Halatang dito to drama nyo. Tarantado! Bobo ka ba? Ba't masama bang tumawa? Alam mo, gusto mo mag-iiyak kami. Bakit? Patay na ba si Tamba? Pag patay na si Tamba, pwede na kami umiyak. Ito yung Southgate. Huwag niyo pabayaan si BP Sara. Go, bukas lahat ng 32 minutes. Bumoto sa... Ano daw? 32M. Bakit dun? Siya pumunta. May gate ba dun? Dami daw trolls. Marami bang trolls? Hindi okay. dito yun. Ito yung South. Ito yung Southgate. Pero wala na eh. Pumasok na siguro. Pasok na. Baka pwede tayo. SMA na yung angkor. Sabihin mo. Hindi pwede. Kung kaya yan, boss. Tingnan mo. Try natin. Pwede yan. Ikaw magkausap. Hindi ako naka-uniform eh. Ikaw naka-uniform ka eh. Magturo ka. Ngayon na. SMA na yung angkor. Tapos hindi na tayo makalabas, no? Tanong natin. Sige. Tanong kita. Wag. Paalam lang tayo kung pwede mag-live. Uy, kontakin mo yung office. Ayan. Nandito daw? Nandito daw. Nandito daw sa loob si BP Sara. So, yan. Pala tama yung sinabi ni Ma'am Tricia. Basahin mo. Ano? BBJ, kunwari may emergency ka, masakit ka, may pet mo, para papasukin ka. Diba bagong tahi itong pet mo? Sirawan natin yung 360. Hindi ko alam. Patayin na kaya natin. Baka sabihin naman nila. Lit. Magpaalam ka lang muna, Jay, kung okay lang ano. Magpaalam ka lang. Para sabihin naman nila. Ako na nga. Papaalam lang. Diyan mo lang. Paalam ka muna. So, ayan yung mga media. Doon no, bye. Sa nakaano. Ito, ano mo. Sunod mo kay Baigan mo lang. Ano ron, okay ka lang? So yan yung kaganapan ngayon dito, no?
May magnet yan. Ito naman. Okay lang daw, okay lang. Mag-live. Paalam lang tayo, baka mamaya So, nandiyan pa rin sa loob. Oh. Jay, kunwari, masakit yung pet mo. So, nandyan. Bantay-bantay lang tayo, mga kababayan. Nandyan po sila sa loob. Hindi ka naman naka-on, ano? Sumisilip-silip lang tayo. Zoom lang tayo. Hindi nila alam na naka-zoom tayo. Nandun sa loob. Diba? Dito kami veterans. Okay. Veterans. Alam mo, maganda, papasukin tayo. Maganda, papasukin tayo, tapos i-video natin mo sa loob, no? Diba? Para mas, malaman natin live kung anong nangyayari. Galing. Ito po si Edmar, nagbabalita. At least meron na tayong kasamang boss. Hindi na tayo mahiya ba? Hihina ako kanina pa rin. Ako homeless. Tapos sino na doon sa kabila? Tapos nag-6-6 kayo doon. Ang lumag na sa kabila, kitang kayo. Tapos kita rito. Buti pala nakauwi ka na, banat ba dyan? Oo nga eh. Nilalabas na naman. Pag may mga lalabas, kuha na natin. Mga lumalabas. Mga ano ito, mga bantay ito. Kuha na natin. Kasi di ba hindi nila pasok na? Ang ganda, makapasok tayo eh, no? Sabi ko mabiyahin, sabi ko safety dito na hindi ba nila namatay? Mabil na yung safety natin, hindi pa yung doktor sabi lang siya, Sinagot mo na yung ano? Yung SMS? Hindi naman si Admar. Binilin bahal. O ganun. ang daming pulis na sa ano, gulat ako eh. Yung pala, pangalawang batch na yun. Sa pinabatasan. Wala ko na pa pala. Hindi na namin nabot pala. Abot agad yun. Nandito po kami sa veterans. Dami, anti-riot. Ano ba anti-riot? Lipat ka sa main entrance. Wala naman dun sa main entrance. Nandito sa emergency. Yung mga nagsasabi magtawag ka na ng people's power. Hindi ko na kailangan magtawag. Kayo na po ang magkusa.
Sorry. Lagi ka pala. Ayun pala, meron na pala tayong kasama dito. Hi, sir. Kasama na pala tayo dito. Hi, sir. Diba? Kaya i-zoom mo ng zoom hanggang pasok na pasok. Kaya pa. Wala. Slow. Pasok yung video. Ayan na po. Pag may mga lumalabas na seryoso. Ayan na, oh. Pag may mga seryosong lumalabas. Yung mga ganyan, ayan na. Ayan na. Pag may mga commotion na ganyan. Ayan na. Siyempre, mga taga-SM na, laging ready, oh. Ano? Ang lupit nito, ah. Ano to? Ha? Pang live? Internet? Ito yung bato sa ano sa station. Ang lupit talaga nung iba talaga pag iba talaga. Ito pinakamagandang gamit. Bato sa ano. Ayan si madam. Hi, ma'am. Sir, isa-isa lang po ah. Isa-isa lang po. Olan? First question, Olan. Thank you. May findings na po yung doktor? Ano po sabi niya? Wala pa silang walang sinasabi yung doktor. Madami silang pinuha na dugo. And then sinabi ko na lang doon sa doktor kasi walang nagsapkin. Pero sabi nung nanay kanina sa akin na huwag daw pabayaan yung anak niya. And then nagsabi din yung nanay na dalhin daw sa hospital yung anak niya, huwag daw pabayaan na gano'n. So humingi kami ng tulong, walang tumulong sa amin doon. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi hindi naman kami meron akong background sa healthcare pero at that point hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So sabi namin suka siya ng suka tapos nagtulak tapos well before siya sumuka buti na lang nagbabantay si Nicole, kinuha niya yung ballpen tapos ginanyan niya yung kamay niya, sabi niya ayoko na ito, ayoko na talaga. Tapos buti na lang nandun si Nicole, kinuha yung ballpen. Sumuka siya na sumuka, sorry. Sumuka siya na sumuka. Maalala ko lang yung suka and then hindi man ako nakatingin kasi nasa cellphone ako, nagtatanong ako, nag-iisip ako kung sino tatawagan ko para tumulong sa kanya kasi ang galit naman nila nasa akin lang, diba? Wala naman siguro silang galit kay Yusek Lopez. So nag-iisip ako sinong tutulungan at makakatulong. Tapos so nag-collapse siya tapos hindi ko alam kung ano nangyayari. So sinasabihan, tinatawag ko siya, hindi mo siya sumasagot. Tapos may doktor na dumating, parang doktor niya ata yan or referral ng doktor niya, hindi ko alam.
And then, kinausap nung mama ni Yusek Lopez, yung doktor, nag-usap sila. Tapos nabigay ng instructions yung nanay kasi siya yung next of kin. Pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya physically sa Manila, can I just take care of her daughter. Tapos, Ano po sabi ng police? Nakausap niyo po yung PNP regarding po dito sa incident? Wala pa. But we really plan to file cases. Walang tumulong sa amin kanina doon. We did not know if it was a heart attack. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, humingi lang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino na, doktor nyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan, ibigay nyo na sa amin. Wala talaga. Ma'am, sa St. Luke's po ba dapat dadalhin? Yun ang sabi ng next of kin. So, At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. Matutuloy po ba yung pagpalipat sa correctional facility? Pagkatapos Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya and then kasalanan ko pa, namatay yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol. So, hindi ko na maisip yung correction na. Sir Bayawan, you have a question? Ma'am, sa tingin niyo kanino po nagagaling yung command na hindi kayo paalisin, hindi papasukin yung ambulansya? Of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua kay Congressman Pulong Duterte? Sundalo lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question. And you know what? Kasi sinasabi ng doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zuleika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga boboto sa'yo. Wala. Ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Anong plano nyo at anong hakbang ang gagawin nyo pagkatapos po nito? Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So, sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So, initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Yusek Lopez and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kakasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Humingi kami ng tulong kasi hindi namin alam kung anong gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam nyo, kung ako lang yun mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange kung paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yun
ng military ba or police na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. And then he said na, wala kami sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Resource person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang. Para na lang matapos, sige na lang. Niligay nila doon. Kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari nung opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yon. Kanina, nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Edi i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kong Kulon. So wala talagang aircon dun. Last two questions. Ma'am, magiging action ng gobyerno, sa tingin nyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita mo, sir, nakita mo kanina, humingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Na alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo, gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano nagkumbinsi sa kanila na payagan na po kayong madala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance doon? 3 hours ang ambulance na sa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na. Hindi pa sila nakikinig sa tao. Last question, Adwar. Ma'am, kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng utos. Kukwestiyonin niyo po ba yun? Ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Mas sinungaling yung mga putang inang yan eh. Pamilya na sinungaling yan. Yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan.
Anong sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Putang ina, bakit niyo ginagawa? Diba? Magsasorry, uy, pasensya na. Tapos sabi kay Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa OVP. Putang ina, hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Nagsasabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta. Punerarya, porlon. Ang kinahanglan nato din. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. O meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Sa totoo lang. And personal knowledge ko yan. Kasi I was there. I sat there. I listened. Rinig ko lahat. Wala nang pagpupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, o kung sino pa man yan dyan, gusto humabol sa akin, God me to hell. Go ahead. Tingnan nyo. Ayun na po. Bigyan na po ng statement. Sorry. Ayun na nga po, nagbigay na po ng statement si Vice President. At talaga nga namang walang yana. At ito harap-harapan na ho ito. Kung ano man mangyayari, susunod na mangyayari. Basta hindi na daw sila magpapakulong, hindi na sila haharap sa Congress. So, bahala na ho sila kung anong gusto nila mangyari. Pero wala na. Eto na yun. Eto na yung sinasabi nating it's time for you to stand up, mga kababayan. Nasa sa kamay nyo na po yan. So, yun po. Hanggang dito po muna siguro tayo. Anong 111 sinasabi niyong 111? Anong 111 yan? Ano yan? Kilos ng mga kababayan. Oo nga. Ano yung 111? So, ayun na nga po. Asan na itong kasamahan ko? Kasamahan kong reporter. Pakisabi nga, tawag nga. Ay, ito na si Jay. Shh! Upo ka na upo dyan. Ano ka? Kamustahin mo naman yung kasama mo? Halika na. Antayin natin? Antayin pa ba natin? Hindi ko alam eh. Oo, huwag ka mag-susan. Tanong mo kay ano? Okay, salis na ba kami? Kay Boss Admar. Tanong natin kay Boss Admar. Boss Admar. Kasi Boss Admar. Kasi Boss Admar.
Madali, may tatanong lang ako. Magsalta ka muna dyan. May tatanong lang ako. Dito lang, oh. Okay na yun. Ano to? 12,000? Oo. Grabe. Yan guys. So, ano pa muna to? So, ako muna yung nandito, no? Dahil may kakausapin lang si Banas Bay. Layo. Kakausapin lang si ano. Kakausapin lang si Banat Bay, kaya ako muna dito. Oo, so hindi namin alam. Grabe, no? Ang tindi ng galit ni BP Sara. Kitang-kita nyo sa mata niya. Talagang sobrang ano. Sobrang galit na galit siya sa ginawa ng nila ano dito kay Attorney Lopez. Kailangan na talaga people's power na talaga to. Oh, hindi na pwede itong ganitong ginagawa nila sa ano. Biruin mo simpleng mamayan na lang yun si Attorney Lopez. Pero nangyayari ginigipit pa nila ng gusto, 'di ba? Grabe, sobra. Sobra yung ginagawa nila. So, naantok na ako. Antukis na kami. Wala lang, nahihikab na ako eh. Halika na. Tara na. Uwi na tayo. Uwi na po kami, alas 4 na. Tinanong ko naman, ang plano dito lang tapos dadalhin sa St. Luke's. Kasi yun ang kahilingan ng kanyang anak, I think anak. Kasi sabi ni BP Sara Duterte, yung kamag-anak, syempre yun ang nagde-decide, yung pamilya. Gusto nila sa St. Luke's dahil siguro nandun yung doktor niya. So, ganun po ang mangyayari. So pupunta sila doon. Tinatanong ko nga din kung may plano pa ba silang bumalik sa Congress. Ang sinasabi nga ng mga tao nila dito, ang nagdala sa kanila dito, pulis ng malapit doon sa Congress, pati yung ambulansya, yung police station na malapit doon. So, hindi ko alam kung anong, basta syempre ang priority muna, dadali muna sa ospital. Pero tulad na sinabi ni BP Sara Duterte, parang hindi na, wala na. Hindi na tayo makikipag-cooperate sa Congress, hindi na tayo pupunta, hindi na tayo papakulong. So I think the decision is hindi na bumalik doon, di ba? So mga kababayan, antabay lang ho tayo dahil nandiyan pa naman si Admar. So bahala na muna si Admar. Dito ka lang, boss, Admar. Sige, mauna na tayo. Minute ko yun, kayo naman. May usapang kasi ako, bago ako maglabas sa live, pinapaalam muna natin. Baka mamaya, ayoko yung intruding ba. Siyempre, mga sensitive matter to, nakakahiya. Baka sabihin naman nila, bida-bida tayo. Ayaw natin ng ganun. So, meron kang pinag-usapan lang. Basta kami, aalis muna kami. At si Admar dito lang yan. Tsaka ang SMNI. So, lipat kayo doon sa SMNI channel, yung, kasi sila, naka-live sila 24 oras. So, lipat tayo doon. Okay? Mga kababayan? Ingat, ha? Sir, gusto namin ng update. Sige po, update tayo. Ha? Okay? Salamat po, salamat. Ano ba yung ento? Tagal ko nang hindi nag-live.